Napakala din kong birthday ko ngayong araw din at iwain po ako to si Brother Colonel at sa Stanila at Alida. Salamat po sa inyo pasensya. At bukas naman po ang flight ng Mr. ko ng Sister Beth. Pabalik po na hanggang dito. At namusin niyo ba? Basta po ang Luke chapter 10. Alam ko ng Lucas kapitulo 10. At salamat din po sa mga kamiyembro. Nagdala po na kayo ng mga bisita. Ito po ang Luke chapter 10. Luke chapter 10. At kung kayo pinaryan na, ay magkaroon tayo po ng responsive reading from verse 38 hanggang number 42. Luke chapter 10, verse number 38 hanggang number 42. Alright, kaya po ninyo? Verse number 38, now it came to pass as they went that he entered into a certain village. And a certain woman named Martha received him into her house. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Respond tayo lahat, but one thing is needful. Guhitan po niyo, ha? Guhitan niyo ito, but one thing is needful. So bakit yun ang ating title ng ating design yung maga? One thing is needful, and Mary chosen the good part, which shall not be taken away from her. One thing is needful. Maraming tao, sinasabi na madami akong pangailangan. Kailangan ko ito, kailangan ko ito, kailangan ko ito, kailangan ko halos 100. Are you listening? No? Pero, but Christ says, but one thing is what? One thing is what? Sa dinami-dami ng iyong pangailangan, sabi Kristo, okay, isa lamang ang tunay mong kailangan. Are you listening? One thing is needful. Lord, ako yung tulungan sa paghatid ng iyong salita ngayong umaga. Hindi mo lang magagawa, Panginoon. Ako may kasangkapalit mo lang upang ang iyong mga anak ay makatanggap muli ng iyong mga salita. At Lord, I pray also na sa mga hindi magpuligtas, wala pang katiyakan ng kalamitan, aking dalangin Panginoon ng Diyos. Ngayong umaga, ay matiyak niya ang langit. Matanggapin yung kaligtasan na lubos niyang kailangan. Hinihiling ko ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, Christian, listen carefully. Kung nais mo ng maligaya, matagumpay, mabunga, at kagamit-gamit sa Panginoon na buhay, listen carefully, one thing is needful. One thing is needful. Now, ano yung one thing na yun? Nabalikan niyo po yung ating talata at makikita niyo. Okay. Sabi po lang ng mga Bible scholar, ng mga pastor, na itong chapter 10, 38 to 39, 42, ito yung huling pagkakataon na ang Panginoon ay nagtungo dito sa lugar dito. At hindi na siya muling pang nakabalik dito. Now, at narito yung kanyang tatlong mga close friend. No? Okay? Nandito si Martha, nandito si Mary, at maging si Lazarus. Now, in verse number 20, sabi ng Biblia, it came to pass as they went, that he entered into a certain village, at naroon yung magkapatid. Ano ba ang magkapatid ulit? Martha, tsaka si Mary. And then, pagpasok ng Panginoon sa bahay, okay, itong si Mary, anong kanyang ginawa? Anong kanyang ginawa? Okay? Anong ginawa niya?
Oh, kaagad si Maria naupo sa paanan ng Panginoon. Nakalimutan mo yun? Anong ginawa ni Maria? Kaagad siya naupo sa paanan ng Panginoon. And then, habang nakaupo, pakalakas, oh yes, kanyang pinakikinggan ang kanyang salita. Alright? Now, yung kanyang ate naman na si Martha sa verse number 40, anong ginawa? But Martha was what? Yun. Si Martha naman natatalanta, naninigalig sa maraming gawain sa kusina. Nakitima? Okay, pagluluto. Okay, pagluto. Okay, salang ito, salang yun, gayat ito, gayat yun, at lagay ng gatong, ganoon, malakas ang puso, parang nagkakambabaksak, ng ilang mga pag doon, sa kanyang pagkakalanta. Okay, hindi ko alam kung ilang klaseng putahe ang kanyang ginagawa. Para kanino? Para kanino? Para ba? Alright. Ibig yung pakain ng Panginoon. Okay, so, kaya, maya-maya, hindi na kaya si Martha, lumabas. Okay, lumabas siya upang labinan ng Panginoon na si Maria ay nasaan? Nakaupo sa paanan ng Panginoon. Anong ginagawa ulit? Pakalakas? Nakikinig ng kanyang salita. Anong sabi ni Martha? Nagreklamo siya, Panginoon, wala bang anuman sa'yo? Napabayaan ako ng aking kapatid na yan? Nakaupo lang siya dyan? Wala bang anuman sa'yo na ako'y kanyang tulungan? Utusan mo naman siya na tumayo siya upang ako'y kanyang tulungan. Nakatinig, di ba? Alright, anong sagot ng Panginoon? 41. Na dapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, yun kayo, Martha, Martha. Pwede sana isa lang. But basically, twice. Martha, Martha. Naninigalig ka, nababagabag ka sa maraming bagay. Hindi naman kailangan na napakaraming putahe. Hindi naman yung talaga pinuntahan ko rito, kundi kayo. Are you with me? Ayun lang, reading between the lines. Amen? Alright, verse 42. Datapos isang bagay ang kailangan. But one thing is what? Needful. Okay? At yung one thing na yun, yung one thing na talagang needful or essential, yun yung pinili ni Maria. Oh, you see? Okay? Yun ang pinili niya. Sapagat yun ang magaling na bahagi. Kasi sapagat yun ang pinili ni Maria, hindi yun aalisin sa kanya. Bakit? Kasi yun ang essential. Yun ang talagang kailangan. Yun ang talagang kailangan. Okay? Kaya nga sabi ko, if you have to lead a healthy, spiritual na buhay, victorious, okay, effective, fruitful, okay, one thing is needful. What is needful? Kaya nga, yung mga bagay, yung ibig ko nating pag-usapan. One thing is needful. Now, what does it mean? Okay, what does it mean? Anong ipinapahiwatig dito na itong si Maria ay naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig ng kanyang salita. Number one, it means reception. It means reception. Ano bang ibig sabihin ng pag-upo sa paanan ng ating Panginoon? Una-una, it means what? Reception. Okay? Now, listen, before Mary could sit at the Lord's feet, she must have received Him first. Okay? You see, bago yung kanyang pag-upo, mahalaga yung tinatawag na pagtanggap niya muna. Okay? Pagtanggap niya muna sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya ng umaga, sa ating mga kaibigan, mga panuhin, si Kristo ba tinanggap mo ng tagapagligtas?
Si Kristo ba, Savior muna? Ano ibig sabihin, Pastor? Ang ibig sabihin, tiyak ka na ba kung sakaling bawian ka ng buhay ngayon, sa langit ka pupunta? Kaibigan, listen ka po ha? Kung wala ka pang katiyakan ng pagtungo ng kalangitan, listen ka po hindi mo patunay na natanggap si Kristo bilang tagapagligtas mo. Ulitin ko lang, iba yung alam mong may Diyos, alam mong may Kristo, iba po yung nag-church ka, pero iba yung talagang tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, bilang pananampalataya. Ang ibig sabihin, kung ngayong umaga, hindi ka patiyak na pag namatay sa langit ka pupunta, hindi mo pa siya tunay na natanggap. Okay, hindi mo pa siya tunay na natanggap. Yung pagdala mo sa church, yung panalangin, hindi yan ang makapagdiligtas ngayon. Kundi yung tunay mong pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. In John 1:12, sa Biblia, datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatidong nanampalataya sa kanyang pangalan. Okay? Sabi ni Kristo, okay, believe on the Lord Jesus Christ. Okay? And thou shalt be saved. Sabi ng Panginoon, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahangap kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maligan, yung pag-ibig ng relihiyon, yung pagdalo sa politiko, hindi po yan ang makapagligtas sa iyo. Hindi yan. Ngayong umaga, nais ng Panginoong Diyos, aminin mo na makasalanan ka, at kung wala ka pang katiyakan ng langit, huwag kang magbaka sakali. Napakaraming tao ako nakausap. Pag tinanong ko, kaibigan, tiyak mo bang pag namating ka sa langit ng punta? Ang sagot ng marami, bahala na siguro. I hope. Hindi po ganoon. Huwag kang umasa. Kundi manampalataya ka sa Panginoon. Tanggalin mo siya ngayon na iyong tagapagligtas. Okay? So what does it mean to sit at the feet of Jesus? And he resolved, yung number one, it means what? Reception. Okay? Pagtanggap mo sa Kanya. Pagtanggap mo sa Kanya sa iyong buhay. Kaya nga sabi ko, sabihin talagang tunay mong tinanggap na iyong tagapagligtas. Okay? So, wag sana mangyari. Alam mo, marami din dumadalo sa church natin. Yung pagtanggap niya ay sumunod lang siya sa panalangin nung nagturo sa Kanya. Kapag yun ang iyong basihan, hindi ka ligtas. Impyerno rin ang punta mo. Okay, impyerno rin ang punta mo. Kapag sumunod ka lamang sa prayer ng katabi nung nagturo sa iyo, pero hindi naman totoo sa iyong puso. Okay, huwag kang magtaka kung bakit magpahanggang sa ngayon ay hindi ka nagtatagumpay sa kasalan at balik ka pa rin ang balik sa dati mong masamang ginagawa. You know why? Wala pa yung Kristo sa buhay mo. Okay? So ngayong mga tiyakin mo na siya. Tiyakin mo, Savior mo na siya. Okay? Savior mo na siya. Secondly, it means devotion. It means devotion. Okay? Ito yung pagtatalaga mo ng iyong sarili sa Panginoon. Okay? Devotion. Sapagkat nakilala mo, naunawa mo na inibig ka ng Panginoon at siya'y namatay na para sa iyo. Yes, because Mary sitting at the Savior's feet indicates that she really loved the Lord. In 1 John chapter 4 and verse number 19. 1 John 4:19. Okay, basta natin po. Sabi niya, tayo ay nagsisiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Tingnan mo sa King James Bible, 1 John 4:19. 4:19, tayo po lahat, ready? We love Him because what? Yes, He first loved us. Okay? You see? Hindi mo ba iibigin yung umibig sa iyo? Hindi mo ba iibigin yung Diyos na nagkatawang tao, nagpakababa, nag-anyong alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan? Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. No, bakit niya ginawa yun na? Because of love. Inibig ka niya, bagamat ikaw ay isang makasalanan. Okay? Alright? Nagbuhos siya ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa iyo. Hindi ba kita? Yung Diyos na walang kamatay, nakaranas mamatay, na wag mong kakalimutan, ang lahat na yun ay dahil sa iyo.
namatay, dinibig, pero muli siyang nabuhay. Okay? Kaya yung pag-upo nitong si Maria doon sa paanan ng Lord, ito pinagpapahayag ng kanyang pag-ibig kay Kristo. Okay? And Mary loved Christ and His teaching above all. Ano ba ito? But listen, alam ni Mary, magagaling sa kanyang ate. Ha? Na hindi niya tutulungan ng oras na yun. Nakikinig ba sa akin? Pero kita mo, pinili pa rin niya na maupo sa paanan ni Kristo at makinig ng kanyang salita. Bakit? Sapagkat nauunawa niya na yung Kristo ito na nasa bahay niya ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa kanya. Ano ba? Dapat Mary Christian. In chapter 8, si Mary, yung babae na habang nagtuturo ang Lord sa isang bahay, biglang pumasok at dala yung mamahaling pabango. Remember that? Yung alabaster box appointment, magkano halaga? Katumbas ng 1 taong sweldo during that time. Si Mary yun. Kanyang binasag yung pabango at ibinuhos na lahat sa paan ng Panginoon. Ano ba yun? At kinukuskus niya ng kanyang buhok at hinahandling yung paan ng Lord. Ba't niya ginawa yun? Sapagkat alam niya na itong Kristo ito ay naparito upang magsakripisyo. Mamatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa kanya. Ano with me? Alam niya yun. Kaya yung kanyang pag-upo sa paanan ng Kristo, okay, ay nagpapahayag ng what? Devotion, pag-ibig, at pagtatalaga ng kanyang sarili na para sa Diyos. Okay? Kaya nga, this morning, kung meron man sa dinami-dami ng iniisip mo, na kailangan mo sa buhay mo, pag mo kalimutan, one thing is needful. Maupo ka sa kanyang paanan, makinig ka ng kanyang salita. Okay? Ito ang iyong kailangan. Okay, thirdly, it means also submission. Submission. Okay? Mary did not stand. Okay, tapos ano kanyang ginawa? She sat. Diba? Naupo siya at Jesus' feet. Okay, now, nagpapakita na ang Panginoong Jesus na naupo sa upuan. Are you listening? Sa palagay mo ba, walang ibang upuan doon, yun lang? May upuan din iba doon. Pero pinili ni Maria, maupo sa paanan. Nakikinig kayo sa akin? Sa paanan ninyo? Yes, ni Christ. Okay? At anong pinapahiwatin? Pangatlong bagay, nung kanyang pag-upo sa paanan? Pakita submission. Submission, pagpapasako. Okay? Pagkatalaga, pagpapasako, pagsusuko ng kanyang sarili sa ating Panginoon. Alright? Okay, yes, Christian. No? Okay, she was submissive to Christ. She recognized, okay, Christ, Jesus as her Lord. Ito ang kanyang Panginoon. Sa maraming Christian, yes, tinanggap mo siya bilang Savior. O, tinanggap mo, save ka. Pero, ang tanong, siya ba ang Panginoon ng buhay mo? Siya ba ang nasusunod sa iyo? O ikaw pa rin? No? Now, si Mary, no, she subjected herself sa authority, sa teaching ng ating Panginoon. Kaya nakita nyo, alam niyo magagalit si Martha sa kanya, hindi ba ba? Amen? Nakita mo, hindi niya inalinta yun. Handa yung tanggapin yung galit ng kanyang ate. Ibalangin, alang-alang sa ating Panginoon sa Kristo. Submission. No? Okay? Sa kanyang authority at sa kanyang teaching. Sa kanyang pag-upo. No? Ganun din sa ating pare-pareho. Ano ba? Mahalaga yung gano'n na nagpapasakop ka na sa kanya. Amen? Hindi yung sarili mo lang ang nakapangyari, kundi sigurado ka na ito ang gusto ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Marami
plano, pero tinanong mo ba, Lord, ito ba yung plano mo sa akin? Marami kang gusto, pero tinanong mo, Lord, ito ba yung gusto mo para mo sa akin? Amen? Maaaring sa pag-asawa. Tanongin mo rin siya, ito ba gusto ng Diyos sa'yo? Nakikinig ba kayo? Maging sa kurso pipiliin mo, Lord, ito ba yung kurso gusto mo para sa akin? Remember si Paul, sabi ng Lord, what will thou have me to do? Ganun din, mahalaga din na tayo, marunong din magtanong, Lord, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Amen, Christian? Most ng kabataan kasi ngayon, natatangin lamang sila ng agos. Ganun lang. Huwag sana. Huwag. Okay? Matuto kang maupo sa paanan ng Panginoon. Amen? At makinig ng kanyang salita. Sabi ni Kristo, come unto me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest, and take my yoke upon you, and then what? Learn of me. Learn of me. Mag-aral ka sa akin. Amen? Listen, hindi ka matututo naman sa kanya kung hindi ka marunong maupo sa kanyang paanan. Okay? Ano maupo? Mag-submit. Amen? Magpasako. Italaga mo ang iyong sarili sa Panginoon. So, kinagapunin lang siya bilang second mo. Ba't ayaw mo pa magpasako? Yung kaluluwa mo, pinagkatiwala mo, yung babang nalagad yung buhay, ang hindi mo ipagkakatiwala sa Kanya. Amen? Bakit? Mas marunong ka ba sa Kanya? Sa palagay mo ba, mas alam mo kung anong mabuti sa'yo kaysa sa ating Panginoon? Hindi. Naniniwala ko, higit niyang alam kung anong mabuti para sa akin. Amen? Devotion. Submission. Secondly, now, yes, sabi ni Christ, but one thing is needful. But one thing is needful. Ano yung one thing na yun? Ano yung one thing na yun then? To sit at the feet of Jesus and then what? Listen to His word. Now, why is this one thing needful? Bakit itong one thing na ito ay talagang kailangan at mahalaga? Okay? Now, needful means, again, necessary, di ba? Ano yung pangalawa? Essential. Now, bakit itong one thing na ito ay napakahalaga? Ano bang dahilan? Naunang-unang na siyang, notice verse 41. Balikin niyo po yung verse 41. Luke chapter 10 and 41. In verse 40, nakita niya si Martha, nabalisan-balisa, naliligalig, di ba? At walang kabag-abag, biglang lumabas galing sa kusina at sabi, Lord, wala ka man naman sa'yo. Nakaupo lang dyan yung aming sister. Tutusan mo naman siya na ako'y kanyang tulungan. Then verse 41, ano ulit sa sagot ng Lord? And Jesus answered and said to him, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Okay? Now, ang ibig sabihin ko ito, na itong si Martha, pwede naman niyang iwan sandali yung kanyang ginagawa sa kusina. Amen siya? Okay? At mag-concentrate siya sa higit na mas mahalagang bagay sa kanyang buhay. Alin? Yung muupo sa panig Kristo at makinig na kanyang salita. Amen siya? Pero dito mo, naliligalig siya sa maraming mga bagay na nung oras na yun ay hindi naman talaga importante. Di ba namin? Anong importante nung oras na yun? Okay, ang maupo sa kanyang paanan at makinig ng kanyang salita. Yun ang higit na importante. Sabagat nung oras na yun, naroon na ang Panginoon sa kanyang bahay. Amen? Naroon na.
At sa palagay niyo ba, kayo tutuloy ko, sa palagay niyo ba, si Kristo nagpunta raw para kumain lang? Yun ba sadya ng Panginoon? Pagkain? Ha? No. Ang sadya ng Jesus, yung mga tao doon sa bahay. Okay? So the word is, why is this one thing so essential? Number one, to experience a balanced Christian life. Pakalakas nga, to experience what? A balanced Christian life. Okay? Balanse na buhay. Okay? Balanse yung buhay. Ha? Okay? Maraming Kristiyano, no, walang time sa Panginoon. Ang buhay niya, nagugugol na lamang doon sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral. No, walang masama sa lahat. But listen, mahalaga, balanse. May oras ka sa aral, may oras ka sa trabaho, pero higit sa lahat, may oras ka na para sa Panginoon. A balanced Christian life. Okay? Okay? Hindi tayo dapat maalipin ng anuman sapagkat tayo pinalayan na ni Kristo ng kanyang dugo. A balanced Christian life. Okay? Nagpasin niyo po sa verse number 10, ha? Okay, sa verse 41, okay, sabi ng Lord, thou art careful and troubled about many things. Yung many things na yun, many things. Okay, siguro napakaraming putahe ang kanyang ginagawa. Yung pamahihirap, paella, mahirap yun. Ano pa mahirap? Ano to? Minuto, mahirap din yun. Ano pa? Adobo na napakahirap nun. Bigyan na nagluluto nun. Ano pa mahirap? Ano pa? Michado. Amen? Ano pa mahirap? Dinding, pinakdet, maraming gayatin. Amen? Baka alas 2 na, hindi ko kumakain. Amen guys na? Amen? No, Mary, Martha, hindi kailangan ng maraming putahe. Iisa lang ako, nabisita ninyo. Amen? Amen? Ba't kailangan maraming pong putahe? At pagkatapos, ngayon hirap na hirap ka, pati si Maria na pinili kung ano mas magaling, i-stopin mo pa. Amen? Pinili ni Maria yung higit na mas mahalaga, hindi yung aalisin sa kanya. Isa mo na pinakalimutan. Okay. One thing is what? Needful. Ano yun? Matuto kang maupo sa paanan ng Panginoon. Amen? Maupo. Okay? Mag-submit, magpakababa, magpasako. Then what? Makinig ka ng kanyang salita. Makinig ka ng kanyang salita. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. John 3, now ye are clean through the word which I spoke unto you. Amen? Lumilinis. John 17, sanctify them through thy word. Thy word is truth. Bumabanal. John 20, Acts 20, nagpapatibay, nagpapatatag ng ating pananampalataya. Amen, Krishna? Yes, to experience a balanced Christian life. Okay. Remember sa Lord Wisdom, sa mga sa nagtanong sa kanya, ibigay mo kay Cesar, ang sa Diyos, balance sa diba? Amen? Yes, may obligasyon tayo sa tao, pero huwag mo kayo may obligasyon ka rin sa Diyos. Amen, Krishna? Amen? Yes, maraming gawain sa bahay, pero pag oras na para sa Lord, iwan mo yan. Gawin mo yan para sa Panginoon. Amen, Krishna? Dahil kung sinasabi, yung gawain bahay, walang katapusan yan. Walang katapusan yan. Mamamatay ka, may gawain bahay pa. At yung susunod na titignan, gagawin pa rin yan. Ano yung sinabi? Walang katapusan yan. Okay? Kapag ang katwiran mo, pag may oras ako, tsaka ako mag-check, hindi natin yun. Baka pupunta
Lord, may panahon ka sa gawain bahay. Amen? Huwag mo maasin yun. Tandaan mo lagi, one thing is needful. Alright? Maupo ka sa kanyang paanan at makinig ka ng kanyang salita. Secondly, why is this one thing needful? Secondly, for growth in grace. Upang lumako ka sa pananampalataya. Lumalago ka ba? Nagmamature ka ba? Bilang Kristiyano? Nagpagay? Naging mabunga ka ba? For growth in grace. Nakita mo, may mga maraming dumadalo sa church. Ang tagal-tagal na, 10 taon ng member, kala mo laging bisita. Okay? Nakikinig ba sa akin? Listen, Christian, hindi ayos ng Lord ng gano'n. Ang Calvary, kung kayo naligtas dito, nabaptize dito, ito'y church mo. Ito'y pamilya mo. Amen? Hindi ka bisita dito. Hindi. Kahit maging bisita ka, member ka pa rin dito. Amen? No, bakit walang paglago? Di ba? Bakit walang pagbubunga? Ha? Bakit hindi nagmamature? Bakit tumatagal ng member ay matitisunod pa rin, matampuhin pa rin? Ang dali-dali mo open, maliit na bagay lang, iritado. Bakit? Bakit mo si Martha? Nakikinig ka sa akin? Hindi ba iritado siya, galit siya? Sapagkat yung kanyang kapatid, ayaw siyang tulungan, tama? Bakit siya nairita? Kasi hindi marunong maupo sa paanan at makinig ng kasalita ni Kristo. Ganun tayo. Walang paglago, walang pag-ulat sa Kristo kung hindi ka marunong maupo sa paanan ni Kristo at makinig ng kanyang salita. Are you with me? For growth in grace. Kaya sabi ng Lord, learn of me. Learn of me. Mag-aral ka, matuto ka sa akin. Pero hindi ka matututo kung hindi ka mauupo sa kanyang paanan. Hindi ka magkapasako, hindi ka magsasabit sa kanya. Amen? In 2 Peter 3:18, the Bible says, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow. Yung Bible mo, pag binabasa mo, o pagkalinggo mo lang nabubungan dito. Ha? Ngayong umaga, nag-pray ka ba? Pag-gising mo. Amen? Read the book. Pray. Matuto kang lumuhod sa Panginoon. Amen, guys? Mag-uumag ka ng oras talaga sa Kanya. Many Christians remain based in Christ because they are neglecting to sit at Jesus' feet and learn of Him. Kaya walang paglago. Amen? Amen? Pag-gising sa umaga, labas. May maaga pa. Matuto kang lumuhod. Amen? At Jesus' feet, then pray. Lord, salamat sa mga dito. Pag dumayo po ako, sa gagawin ko pumunta po ako doon, ingatan po ako. Bigyan mo po ako ng Panginoon. Matuto kang lumuhod sa kanyang paanan. Amen kasi, then read the book, read the Bible. Read the book. Okay? Yung mga nag-take notes ka sa Sunday School ni Brother Boyer, Sunday School ni Brother Alan, buklatin mo, aralin mo, hayaan mo kausapin ka doon ng aking Panginoon. For growth in grace. And thirdly, for clear guidance. For clear guidance. In Proverbs 3, 5 and 6, sabi? Kawikaan 3, 5.
Trust in the Lord with all thine heart, and lean not in your own understanding. In all thy ways acknowledge Him. And He shall what? He shall direct thy paths. Alam niyo, pag tinutunaw mo yan, nakikita mo yung katotohanan. Anong katotohanan? Okay. God wants to guide you. Gusto ka niyang i-guide. Maliwanag ba? The Lord wants to guide us in our daily lives. Gusto ka niyang bigyan ng direksyon. Gusto ka niyang samahan. Gusto ka niyang turuan. Gusto ka niyang gabayan. Tama ba? Gusto niyang gabayan ka. Nangako siya, ituturo niya sa iyo yung landas mong tatahakin. Pero hindi ka niyang matuturuan kung hindi ka naman marunong magtakas. Maupo sa kanyang paanan, magpasako, magsalamig, at makinig ng kanyang rap. Pagkala, so anong one thing na kailangan natin? To sin, at Jesus will. Then what? Bakit ka maupo sa kanyang paanan? Para makinig ng kanyang salita. Okay. Essential yung kailangan natin yung pare-pareho. Kailangan natin yung, kailangan ko yung, kahit kami pastor, kailangan mo rin yun. Pero yung ginagawa mo, may panahon ka ba para maupo sa kanyang paanan? Ha? Okay? O may panahon ka ba, nag-uukot ka ba ng oras para makinig ng kanyang salita? Amen? Yung pagdala sa church, essential yun. Amen? Ito mo, nakaupo ka dyan. Huwag ka nakaupo dyan. Hindi para magsalita ka, kundi makinig ng kanyang salita. Yes, for clear guidance. For clear guidance. Ha? Okay. Again, Christian, napakalawang, di ba? Gusto kanyang i-guide. Tama ba? Gusto kanyang patnubayan. Gusto kanyang turuan. Okay? Gusto niyang matutuhan mo kung ano yung kanyang kalooban para sa iyo. In Romans 12, 1 and 2, makikita niyo yung illustration ng pag-upo sa kanyang paanan, di ba? Di ba submission yun? Amen? Devotion, surrender, di ba? Romans 12, 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present. Amen? Ihando your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto the which is your reasonable service. And number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the what? That you may prove what is the good and what? Acceptable, perfect will of God. Gusto ka niyang gabayan. Gusto ka niyang turuan. Ha? Gusto ka niyang samahan. Gusto niyang turo sa iyong tamang direksyon at tahakin mo. Pero matuto kang maupo sa kanyang paanan at makinig ng kanyang salita. Okay? Pang-apat, for overcoming self. Para ma-overcome mo yung old nature. Yung sarili mo. Huwag magtagumpay, huwag maliit. Nakita mo si Martha. Amen? Irritated. Ano pa? Distracted. Amen? Kaya, di ba? Distracted siya. Pero Martha, hindi masyadong mahalaga yan. Hindi masyadong mahalaga yan. Ang mahalaga, dito ka, mapo ka din dito. Amen? Nakinig ka sa akin. Masyado kang nababalisa dyan. Pati yung kapatid mo na pinili yung mas magaling. May ibig mong tawagin din. Eh, sino tuturuan mo dito? Nakinig ka sa akin? Pupuntahin mo pa dyan eh. Wala lang tuturuan. Amen? Napakaliwanag na the very reason ng pagpunta ni Kristo sa bahay nila ay para kumain o magturo? Para magturo, para kausapin sila. Oh. Hindi para
para sa pagkain. No, pinili ni Maria yung mas magaling, hindi aalisin sa kanya. So for overcoming self. Okay? In Isaiah, ibig kong ibigyan itong dragon ko. Isang epektibong bagay, no? Okay? Para matuto tayo na ma-overcome natin yung ating self-life. Sin, temptation, depression, okay? Yung ating old nature, no? Is by regularly sitting at the feet of the Lord. Okay? Okay, Isaiah 57, verse 15. Isaiah 57 and verse 15. Alright, natin na kayo? 57:15 ng Isaiah. Ready? Ready? Basa. But thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place. With him also, that is what? Contrite and what? Humble spirit, to revive the spirit of, the humble, and to revive the heart of what? The contrite one. Nakita mo? Pag-upo sa kanyang paanan, pagpapahig dito ng pagpapakababa ng iyong sarili sa Lord. Pagtanggap mo na, Lord, ikaw ang Panginoon ng buhay ko, ikaw yung aking, sa iyo ka na pupasako. Also, in 1 Peter 3 and number 4. In 1 Peter 3 and number 4. Dito makikita mo talaga, na ito yung talagang nakabibigay ng lugod sa Lord. Nalulugod siya. Na nakikita niya na nauupo ka sa kanyang paanan, nagpapakababa ka, nagpapasakop ka sa kanya. Ini po, 3-4. Ready? But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a what? Meek and a quiet spirit, which in the sight of God is what? Great price. This is Tagalog. Kundi ang pagkataong natatago, yung inner, pangloob, sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo, payapa, at may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ano yung may malaking halaga? Nagpapakababa ka, nagpapasakop ka sa Kanya. Okay? Ito po inilarawan nitong si Mary nang siya'y maupo sa paanan ng ating Panginoong Kristo para makinig ng kanyang salita. Yes. Okay. Tama lamang na nagsaservisyo ka sa Kanya, but again, most of all, na nakakapagbigay lugod sa Lord ay yung humble submission. Ano yun? Humble submission. Na ikaw ay nauupo sa kanyang paanan at nag-aaral ka sa kanya. Lord, turuan mo ako. Amen? Gabayan mo ako. Lord, naniniwala ko, without you, I can do nothing. Kailangan kita sa buhay. When was the last time na nag-pray ka ng ganyan? Lord, kailangan kita sa buhay ko. Hindi ko kaya ito sa sarili ko. That was the last time. Lord, mahal kita, Panginoon. Salamat na matay ka na para sa akin. At ngayong umaga, tinatanggap kitang tigapagligtas. Yes, kung hindi ka pa saved, gawin mo yun ngayon. But bishop, galing yan sa puso mo. Okay? Now, in verse 42, ano sabi ng Panginoon? Okay, verse 42, tingnan po, balik natin. Sabi ng Lord, but one thing
is needful. And Mary had chosen the good part. Nakita mo? It was a matter of what? Choice. Deliberate choice. Amen? Alam mo yung maaaring maging feedback, sabihin ng iba. Pero pinili mo pa rin, Lord, pipiliin ko pa rin. Mauupo ako sa ibanan, magkapasakop ako, sabihin mo, Lord, pakita mo kung ano yung kalooban mo sa akin, gagawin ko, Panginoon. A deliberate choice. Okay? So, ngayong umaga, dahil kita lumunin, okay? Matutulong mo po sa kanyang paanan at makinig ng kanyang salita. Amen? Hindi maging choice mo sana ngayong umaga. At again, sa ating mga kaibigan, kung wala ka bang katiyakan ng kalangitan, tiyakin mo ngayong umaga. Matitiyak mo sapagkat Diyos ang nangako. Sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi makapag-sisinungaling. Kaya natin tumayo na lang.